Magandang gabi po sa inyo. Wala nang into! Pipinday Sara, mag-resign ka na dyan sa DepEd! 19,000 ghost beneficiaries po, mga kababayan, ang natuklasan na pinaglalabasan ng pera ng DepEd pero walang mga ganong estudyante. Isipin nyo na lang, mga kababayan, sino-sino yung mga may anak rito na nag-aaral sa pangpublikong eskwelahan. Halos gabi na nakakauwi. Bakit? Pinagkakasya ang schedule dahil kulang sa mga kwarto. Minsan may mga estudyante kung saan-saan nag-aaral. Doon sa loob ng eskwelahan, mga kompleto lang ng schedule ang mga subject. Tapos may ganong kalaking pera, milyon, 19,000 beneficiaries na estudyante na wala naman. Ginagastusan yung 19,000 estudyante, mga multo, wala namang ganong record, nagluluwal sila ng pera galing sa DepEd. Kung may mga anak kayo na nag-aaral sa pampubliko at nakakarinig kayo ng ganon, na ilang milyon ang nailuwal, pero mismo doon sa mga eskwelahan na pinapasukan ng mga anak ninyo, ang daming mga pangangailangan. Minsan pa, yung mga pasok nila nasususpinde dahil minsan yung mga kwarto, walang electric pan, sira. Oh, bakit ko nasabi? Mismong pamangking ko, ganun kulang daw yung electric pan nila, mainit. Eto pa, isa pa sa dahilan, mga kababayan, na ito si VP Inday Sara, mag-resign na sa DepEd. Isipin nyo namumuno siya sa DepEd, pero gumawa siya ng video, nagbigay ng pahayag sa SMNI at kay Kibuloy. Pero sumusuporta raw siya kay Pangulong Bongbong Marcos. May sinasabi pa siya, susuportahan niya raw si Apo Lakay hanggang katapusan. Pero minsan may ginawa pa siyang video para suportahan niya, pinagtanggol niya si Pangulong Bongbong. Wala! Pero gumawa siya ng sarili niyang video, na walang nagtatanong sa kanya. Gumawa siya ng sariling video, ang sabi niya, yung SMNI pinagtatanggol niya, si Kibuloy pinagtatanggol niya, gumamit pa siya ng talata sa Biblia para ipagtanggol niya si Kibuloy. Walang nagtatanong sa kanya nun pero gumawa siya ng sariling video. Pero nung tinanong siya about sa West Philippine Sea, doon sa mga Coast Guard na mga kababayan natin, kung ano masasabi niya, ano sabi niya? No comment. Samantalang yung West Philippine Sea, sakop ng Republika ng Pilipinas yan, ibig sabihin, Vice President siya hanggang doon sa West Philippine Sea na yun. Pero wala siyang sinagot, wala man lang siyang sinabi na karapatan ng mga Coast Guard, mga ingisdang magpunta doon, karapatan natin, lugar natin yun. Wala siyang sinabi. Hindi ka ba nahihiya niyan, VP Inday Sara? Hindi ka man lang nagkomento, nagbigay malasakit doon sa mga Coast Guard, mga ingisda. Malay mo, binoto ka niyan bilang Vice Presidente. Noong panahon tumakbo ka, tapos sasabihin mo, no comment, kataran. Joke lang. Tama lang yan. Ito pa, mga kababayan, si VP Inday Sara, kapag SMNI Kibuloy na ang pinag-uusapan, nagbibigay siya ng komento, pinagtatanggol niya. Hindi siya nagbigay ng salaysay sa China kasi nga, inaalagaan niya ang relasyon ng pamilya Duterte dyan sa China. Kasi kung magbibigay siya ng opinion sa West Philippines, pinagtatanggol niya mga kababayan natin Coast Guard ng mga isda, pipick upin yun ng media ng China at makakarating kay Xi Jinping yung poon nila. So masisira yung kanilang relasyon. Isipin niyo mga kababayan, baka meron pang di nakakalam dito, ang lakas ng pamilya Duterte sa China. Bakit? Isipin niyo, may eskwelahan doon na nakapangalan sa nanay ni Digong. Isipin nyo, nakapangalan sa nanay niya, eskwelahan sa China, nagtayo para sila ng puno sa loob, bakas ng kanilang pagmagkakaibigan, ay putik. Ganong kalakaso yung pamilya niya sa China, kaya nga inaalagaan nila yung relasyon nila doon sa China. Tignan niyo si Sara, nagcha-Chinese na. Baka minsan pag nasa lubong niya, hindi na magtagalog yun, hindi niya maintindihan. Kasi inchik na yung sinasabi. Kaya nako, VP Inday Sara, kung naririnig nyo ma'am, i-address ko sa inyo ito. Mag-resign na kayo dyan sa DepEd at kung mayroon pa kayo natitirang hiya, mag-resign na rin kayo bilang Vice Presidente. Kaya nyo lang, alam mo Madam, Vice President, ito ang address ko sa inyo to mama. Ako may karapatan ako magsalita bilang mamamayang Pilipino,
netizen botante dito sa Republika ng Pilipinas. Pangalan ni attorney. Kaya mo lang naman inaalagaan, ma'am, ang relasyon mo kay Pangulong Bongbong para magkaroon ng amor at yung ICC warrant ay hindi tuluyang papasukin dito dahil kahit pa paano, Vice President ka ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung ikaw talagang sasabihin mo na ayaw mo na sa Administrasyong Marcos, umuurong ka na dahil kahit ayaw mo namang sabihin yan, yun naman talaga nararamdaman mo. Isipin mo, gagawa ng mga mautog rally, mura rally, ang mga kapamilya mo sa iba't ibang lugar din sa Pilipinas, nandoon ka, nagpupunta ka. May hindi ka man lang gumagawa ng video na wag niya nang ganyan si Pangulong Bongbong, ganyan, ganito. Wala. Tapos sasabihin mo, sasuporta mo si Pangulong Bongbong. Paano nangyari yun? May hindi ka gumawa ng video magmula noon hanggang ngayon na pinagtatanggol mo si Pangulong Bongbong. Bes pinagtanggol mo pa yung SMNI at si Kibuloy. Maraming salamat po mga kababayan. Hindi ko na patatagalin ito pa. Ako na pa masabi ko. Maraming salamat po sa mga nagpunta rito at sa lahat ho ng nag-organisa nitong ating rally. Maraming salamat po.